Hello everyone, this is Ali, your sales consultant here at Mitsubishi Pick Motors, Jose Abad Santos, Tondo, Manila. And for today's video guys, I want to share with you my in-depth review of our 2026 na Mitsubishi Expander GLS Automatic. Kung kayo po ay isa sa naghahanap ng budget meal na 7-seater na pangpamilya talaga at matipid sa gas, tara samahan niyo ko reviewin kung ano nga ba ang mayroon dito po sa ating 2026 na Mitsubishi Expander GLS Automatic. So, sulit nga ba siya? In this video guys, i-discuss ko rin sa inyo kung ano nga ba yung magiging promo niya this month of February to March. And of course, guys, kung ano-ano nga rin ba yung kanyang special freebies, yan, inclusions natin, guys, at mga special freebies na ipinamimigay ko once po kayo is nag-avail sa akin through in-house financing. And guys, discuss ko na rin sa inyo yung kanyang cash discounts if kayo naman po yung mga client na naghahanap or gustong bumili into cash transaction. So tara guys, samahan niyo ako. Ikutan lang natin saglit ang ating 2026 na Mitsubishi Expander GLS Automatic. Tara! So under the hood, we have here the 1.5-liter 4-in-line double overhead cam 16-valve Euro 4 gasoline engine with the MyVec technology, ang ating Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System na nagbibigay ng more power, better fuel efficiency, at less emission. Ito po ay may maximum power of 105 pedestarte at 6,000 RPM at meron po tayong maximum torque of 141 Newton meter at 4,000 RPM. Moving on dito po sa ating headlights, ang ating Expander GLS Automatic ay mayroong LED position lamps and LED daytime running light na nakakapagbigay po ng extra style sa ating exterior. At syempre, nakakapagbigay po ng more visibility pagdating po sa daan. By the way guys, naka-indicate na po dito sa ating Expander GLS ang ating LED fog lamp. Ayan. And guys, pagdating naman po sa ating dynamic shield design, ito po ang bagong design ng ating Mitsubishi Expander GLS Automatic. Hindi lang siya nakakapagbigay ng better look or ng appealing look sa ating exterior dahil po ang ating dynamic shield design ay dinesign para po mas marami pong airflow ang papasok sa ating makina para po ma-lessen po ang ating engine stress. Moving on sa atin namang wheels, ito po ay mayroong 17-inch na two-tone na alloy wheel. So, bagong design na rin po yan ng ating Mitsubishi Expander GLS na may 9-spoke design. At meron po tayong turning radius na 5.2 meters. At pagdating naman sa kanyang suspension, meron po tayong MacPherson strut coil spring with stabilizer bar. At pagdating naman po sa ating rear wheel ay meron po tayong torsion beam. And guys, pagdating naman po sa ating side mirror, ito po ay naka-body color sa ating Mitsubishi Expander GLS. At syempre, ito po ay may turn signal lights. And guys, bagong-bago po, dahil naka-indicate na po sa ating side mirror yung ating 360 camera. So, dyan po naka-indicate sa baba yung ating 360 camera. At pagdating naman po sa ating door handle, guys, ito po ay naka-keyless operation system, meaning guys, is malalock and unlock nyo na po yung inyong unit without using your keys. So, mas nakakapag-benefit siya, most especially kapag po kayo is maraming bitbit, papasok po sa ating sasakyan. And then guys, para sa ating fuel tank capacity, meron po tayong 45 liters sa ating Mitsubishi Expander GLS Automatic. And guys, dito naman po sa likod, at pagdating naman po sa ating tail lamp, ito po ay naka T-shape LED combination lamps. Ito po ay nakakapag-provide ng better rear visibility at the same time, energy saver na rin siya. And of course, guys, ang ating Expander GLS Automatic ay meron na po siyang fin type antenna. So, ang ating fin type antenna po ay nakakapag-provide ng better signal reception, aerodynamics, and aesthetics. And of course, para naman po sa ating rear spoiler, so naka-indicate na rin po yan sa ating Expander GLS. Siyempre, mas nakakapagbigay din po siya ng stable ride due
ng stable drive to improve aerodynamics din po. At syempre, nakakapagbigay din siya ng fuel efficiency. Dito naman tayo guys sa ating interior. So, pagbukas pa lang ng ating driver side, naka-indicate na po dyan yung power window adjustment and central door lock. At may mga soft pads po tayo dyan, ayan, for better comfortability sa ating driver. And of course, meron din po tayong mga maliliit na side pockets para po sa mga importanteng dokumento na ating ilalagay dyan. Siyempre, naka-indicate na rin po dyan yung ating speaker. Ayan. So, siyempre guys, dito tayo sa upuan. Sa ating Expander GLS Automatic is naka-high grade fabric seat material po siya. Ayan. So, compare po sa ating Expander Cross is naka-leather siya. Si ating Expander GLS po is naka fabric seat material. At syempre, para po sa ating seat adjustment is naka six-way na manual adjustment po ang ating Expander GLS Automatic. Ay, dito naman po sa gilid guys is naka-indicate yung ating control sa ating side mirror, ayan. And of course, yung ating isang safety features which is yung active stability control. So, ang ating active stability control po is nakakatulong para po hindi tayo understeering or oversteering, most especially kapag po sa madudulas na daan. Ayan. So, by the way guys, is natitilt and telescopic din pala yung ating steering wheel ng ating Expander GLS Automatic. And of course, naka-leather wrap material na rin po yung ating steering wheel para po mas komportable siya imaneho. Ayan. So guys, sa ating steering wheel naman, sa kaliwa makikita natin yung control sa ating multimedia control. Ayan. At sa kanan naman po makikita natin yung ating cruise control, voice command, and hands-free button. Ayan. So, pagdating naman po sa ating cruise control guys, for those who asking, most especially sa ating mga first-time car owner at sa mga new driver dyan out there kung paano nga ba gumagana yung ating cruise control button. So, usually guys, gumagana siya kapag tumatakbo po tayo ng 40 km per hour or above. So, pwede niyo po siyang i-on dyan. Pwede niyo na po siyang i-on habang umaandar kayo ng 40 km. By the way guys, take note na ginagamit lang po ang cruise control sa mga expressways. Ayan. So, ang benefit lang niya is para hindi lang po tayo masyadong nakababad sa gas pedal kapag po may mga long drives tayo. So, once na inactivate niyo po ang ating cruise control, guys, may lalabas po dito sa ating meter cluster na cruise control button doon. Then, all you have to do is to set kung ano po yung gusto nyong takbo. Ayan. Ita-toggle up nyo lang po siya para po maset nyo kung ano yung takbo na gusto nyo. Then, kapag po na satisfy na kayo kung ano pong takbo yung gusto nyo, ita-toggle down nyo lang siya to set. So, after that, pwede na po kayo mag-focus sa steering guys, at magbitaw na po kayo sa ating gas pedal. But of course guys, kung hindi kayo komportable gamitin, mas okay pa rin po na yung normal driving na lang po yung inyong gawin. Ayan. Then, dito naka-indicate yung ating push start button. And guys, pagdating naman po sa ating infotainment system, so bagong-bago sa ating Expander GLS Automatic ay meron po tayong 10-inch na touchscreen display at meron po tayo ditong smartphone link display and audio. So ano nga ba ang benefit nito? Mas convenient siya at comfortable yung kanyang operation using customer smartphone at nakakapag-ensure din siya ng safety while driving through operation control. So mas convenient na siya, mas makakapag-focus po kayo kumbaga sa inyong pag-drive. Ayan. And then guys, sa atin namang pong aircon system is meron po tayong manual aircon na naka-digital type na siya. Ayan, naka-manual na siya guys. Naka-manual digital type aircon na po siya. And then guys, as you can see is may mga naka-indicate po tayo ditong mga control. Ayan. So usually guys kasi may mga nagtatanong bakit nga ba mahina daw yung aircon kumbaga ng ating expander. So usually guys dito naka-indicate yung ating
kumbaga cooler ba. Ito po yung temperature kumbaga ng ating expander. So, toggle down po kung gusto niyo pa pong itodo yung lamig and toggle up naman po if gusto niyo na medyo mainit po yung buga ng hangin dito po sa ating aircon. And then pagdating naman dito sa kanan, yung blower naman po. Kung gusto niyo mas malakas yung blower, toggle down. Kung tama lang, gusto niyo bawasan, toggle up niyo po. And then guys, dito naman is makikita natin yung ibang mga controls sa ating interior, which is yung front defogger, rear defogger, max cool, mode, and circulation. Ayan, si mode guys, usually, si max cool muna guys. Si max cool usually, mas maganda 'to gamitin if yung mga sasakyan niyo is nabilad ng matagal sa araw, then siyempre pagpasok natin ng loob ng sasakyan is napakainit ng singaw. So, all you have to do is to press this max cool para mas mabilis lumamig sa loob ng ating cabin. Pagdating naman sa mode guys, dito may lalabas diyaan na kung gusto niyo ba yung buga ng aircon niyo is sa upper ba or sa lower part. Ayan. And then sa atin namang circulation, mas okay guys na naka-on to kasi para mas ma-maintain lang po yung hangin sa loob ng cabin. Kumbaga, hindi papasok yung mga bad odor galing sa labas ng daan. So, yun po yung mga benefit ng mga button na to sa ating interior. And then guys, meron po tayo ditong power outlet and of course, charging ports, USB and Type-C. At sa ating transmission guys, meron tayong 4-speed na automatic transmission and meron tayo ditong electronic parking brake and auto hold. 2 cups holder guys at meron tayong armrest with center console box. Ayan. So guys, dito naman sa ating passenger side, meron tayo ditong glove box, ayan. And aircon vents dito para mas komportable yung ating side passenger, ayan. So guys, proceed naman tayo sa ating second row. So guys, dito naman sa ating second row area, dito makikita natin may mga aircon vents tayo dyan, ayan. Dito with control knob, ayan. Dito naman sa baba is meron tayo ditong USB charging ports and Type-C. Ayan. So guys, pagdating sa ating second row area is comfort-wise pa rin naman. So maluwag pa rin naman yung legroom ng ating second row area. And guys, by the way is na full flat pala yung ating second row and third area. So pwedeng-pwede ang ating expanded GLS for cargo use. So yan. Yan. So, napo-fold siya, even yung ating third row, guys. So, comfort-wise pa rin. May mga cup holder tayo sa gilid. Ayan. So, pakita ko sa inyo, guys, kung paano nga ba napo-fold yung ating third row area. Ayan. So, guys, is napo-full flat talaga yung ating expander GLS automatic. So, pwedeng-pwede siya talaga for cargo use. Ayan. So, tayo natin ibaba. So, ayan. So, quick look kung gaano nga ba kaluwag yung ating second row passenger. Ayan. So, guys, hindi lang talaga pang pamilya yung ating expander. Pwede rin siya talaga for cargo use. Or even guys, kung nag-iisip kayo mag-camping, may mga sobra-sobra yung space na pwede niyo paglagyan ng inyong mga gamit. Ayan. So, balik na natin. Ayan. And ayun guys, tapos na po nating maikutan yung ating 2026 na Mitsubishi Expander GLS Automatic. So, I hope satisfy kayo sa pag-walk around ng ating unit. So, discuss ko naman sa inyo guys kung ano nga ba yung promo niya. So, para sa ating Expander GLS Automatic, it retails 1,259,000 at may additional 15,000 po tayo guys if kayo po is mag-a-avail for white color. So guys, magkano nga ba yung down payment niya? So, para sa mga gusto mag-apply into in-house financing, naka 9,000 all-in down payment po tayo dito. At yung kanyang monthly amortization is nasa 26,000 lang po ang kanyang monthly amortization.
So, paano naman po yung mga nagbabalak na bumili into cash transaction? Para po sa cash discount ng ating Expander GLS Automatic, meron po tayong 100,000 na cash discounts. And guys, papakita ko po dito sa screen kung ano nga ba yung mga inclusions at mga special freebies na pinapamigay ko, whether it is in-house financing transaction and cash transaction. So guys, if you want to avail our Mitsubishi Xpander GLS, kontakin niyo lang po ako sa aking mga social media accounts at sa aking pong mobile number na naka-indicate po dito sa taas po ng ating screen. Kaya kung ikaw ay isang OFW, seaman, virtual assistant, BPO employee, business owner, o kahit government employee ka man, pwedeng-pwede kang mag-apply dito po sa aming dealership. At guys, take note, lahat po yan is na-approve dito po sa aming dealership. Basta kontakin niyo lang po ako at tutulungan ko po kayong ma-approve ang inyong car loan. So once again, this is Ali, your sales consultant here at Mitsubishi Peak Motors sa Abad Santos, Tondo, Manila. And I hope to see you here, clients. Ingat, follow for more. Bye!